dahil sa katotohanang ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at pahayag ng mga pastor. Bag sauce simbahan. Meron na naman tayo nag-raise hand dito, si Bro Islam. Bro Islam, good evening. Hello. Hello. Pwede magtanong? Okay, go ahead, bro. Okay. Yung tanong ko ganito. Unang tanong ko. Kapag ba hindi namatay si Jesus sa cross, wala tayong kapatawaran? Okay. Kapag hindi namatay si Kristo sa cross, wala ba tayong kapatawaran? Wala, bro. Kasi ang sabi kasi sa hula, talagang merong mamamatay, bro. Yun ang hula sa aklat ni Propeta Isaias. Basahin mo, Brother Jando, ang Hebreos 9:22. Okay, atin mo na basahin mo na ang Hebreo 9:22. Sabi sa Hebreo 9:22 ay ito. Yan. Sabi, ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo. At walang pag-aala, at kung walang pag-aali ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. So walang kapatawaran. Ngayon, sa aklat ni Propeta Isaias, hinulaan din naman na merong magsasakripisyo ng kanyang buhay para sa ikaliligtas ng karamihan. Yan, bro. Okay. So, ibig sabihin, para ka maligtas, para ka mapatawad, kailangan talagang mamatay ni Jesus para mapatawad ka ng Diyos. Tama po ba? Clarification lang. Yes, bro. Dahil siya nga yung Mesiyas eh. Yan kasi tinatawag siya na Mesiyas kasi ililigtas niya ang lahat ng tao. Pangalanan mo siyang Jesus sapagkat ililigtas niya ang lahat ng tao. Okay po. So ngayon, okay, alis na tayo dyan sa kaligtasan na yan. Okay, nasagot naman eh. Kapatid, ang Diyos ba kaya niyang gawin lahat? Ito yung next na tanong ko. Ano? Ang Diyos ba kaya niyang gawin lahat? Apo. Hindi. Hindi. Hindi, bro. So, Gusto mo basahin ko? Basahin ko sa Tito 1:1 hanggang 2. Sabi ganito, mula kay Pablo, yan, lingkod ng Diyos at apostol ni Kristo, sinugo ako upang patibayin ng pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos at upang palawakin ang kanilang kaalaman sa katotohanan tungkol sa pamumuhay ng maka-Diyos at bigyan sila ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Bago palikhain ng sanlibutan, ang buhay na ito'y ipinangako na ng Diyos na kailanmay hindi nagsisinungaling. Sa Hebreo 8:13 nito, it is impossible for God to lie. So hindi niya kayang gawin na magsinungaling. Okay, sige. Bukod sa pagsisinungaling, kaya niya nang gawin lahat. Hindi, ang sabi rin doon, hindi niya kayang baguhin ang kanyang sarili. Okay, hindi niya baguhin ang kanyang sarili. Kung mula noon, siya ay maawain, siya ay makapangyarihan, siya ay mapagmahal, hindi magbabago yun. Darating yung araw na siya ay maging kabaliktaran nun. Hindi pwede rin yun. Hindi niya kayang gawin. Tama ba, hindi niya kayang baguhin ang kanyang sarili? Hindi niya kayang baguhin, bro. Gaya na halimbawa, kung dati mabait siya, hindi darating yung panahon na magiging salbahe siya. Hindi pwede mangyari yon.
Kung dati ay tapat siya, hindi maaaring dumating yung panahon na magiging ano siya, hindi siya tapat. Kung ano siya noong una, ganun din siya. Yan bro. So, pero aminado ka na yung Diyos, binago niya yung kanyang sarili mula sa God nature, naging human nature. Ay, hindi ginawa ng Ama yon. Ama ha? Yan. Specific natin to kasi sa katuruan kasi ng Katoliko, may 3 persona ang Diyos. Ang Ama na hindi kayang baguhin ng kanyang sarili, hindi siya kailanman naging tao. Yung Ama. Hindi kailanman naging tao yung Ama. Ngayon, yung anak naman, yun ang nagkatawang tao. Bro Jando, ingat Yes. sa pagsagot kasi medyo Yes, tricky alam ko. tricky ang tanong niya. Ang tanong niya, nature. Walang binago kahit ang anak, hindi niya binago ng nature, ang kanyang nature, nagdagdag lang siya ng nature, kapatid. Nagdagdag siya ng kanyang nature. Wala siyang binago. Wala siyang binago, nagdagdag siya ng nature niya. Siya ng nature. Oo. Okay. Ang Diyos ba, kaya niyang magkatawang tao? Yes, yung anak, Nagkatawang kaya tao na magkatawang nga eh. tao. Actually, yung anak, nagkatawang tao talaga yung anak. Di mo ko... Basahin mo hindi uno. ko ma- Yung 1.14 na lang man dyan. Basahin mo yung 1.14 basahin ng natin 1. yung 1, 1, 1, hanggang 14. Uno, Okay, 14. basahin natin na. Okay, anong sabi sa 1, 1, 1? Narito. Sige lang. Nang pasimula, siya ang verbo. Nerds, malapit na ako. Nang pasimula, siya ang verbo. At ang verbo ay sumasa Diyos. At ang verbo Ay ay Diyos. Diyos. Ano? 14. At ang verbo na ito ay sumasa Diyos at ang verbo na ito ay Diyos. 14. At nagkatawang tao ang verbo tumahan sa gitna natin. So, ibig sabihin, Okay. siya ay nagkatawang tao. Kasi hindi talaga siya tao, nagkatawang tao lang. Ito'y tumutukoy sa anak ka, baka ilipang mo naman sa ama. Okay. Oh. Sige, Okay. next question. Ang next na tanong ko, ang Diyos ba pwedeng magkaanak? Ang Diyos pwedeng magkaanak? Yes, pwede. Kasi anak niya si Kristo. Basahin naman natin yung sinasabi sa Juan 1:18. Yan. Sabi sa Juan 1:18 ganito, walang taong nakakita kailanman sa Diyos ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama. Siya ang nagpakilala sa Kanya. So, si Kristo, pinanganak ng... di pa ako tapos sumagot. Huwag ka mag-alala, bro. Hindi mo ako mailalaglag sa mindset nyo kasi ang mindset nyo kasi ang ala ay hindi nanganganak at hindi siya kailanman pinanganak. Masyadong atat, Bro Jando. Masyadong atat. Masyadong atat. Sa mga lala, bro. Marami na ako nakatalakayan na Muslim, kabisado ko na yung karamihan mga argumento ninyo. Kaya yung mga tanong mo, nasa premise ka pa lang, medyo nalalaman ko na yung dulo. Sige, go ahead. Okay, follow up. Kung ang Diyos ay pwedeng magkaanak, Nagkaanak na nga. Hindi pwede, nagkaanak na nga. Nagkaanak na nga. May po, anak, si Kristo may nga. anak nga. Atin basahin na Galatia 4:4. Wait lang. Basahin ko muna, bro. Galatia 4:4. Basahin ko muna. Dito lang. Galatia 4:4. Sabi ganito. Datapwat nang dumating ang kapanahunan ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Yung anak dito, capital letter to ha. Capital letter A to. Baka ibaling mo naman to kay anak. Bro Jando. Palalahanan lang natin tong kapatid natin na Muslim na dito, may rule dito bro na tinatanggap namin yung tanong. Ngayon, pag tumututol ka sa tanong, mapupwersa ka na sumagot kasi ikaw naman ang tatanungin. Yan ang rule dito. No? So kung magpubiglas ka sa mga sagot namin, ikaw naman ang tatanungin namin bro. Okay lang ba yun bro? Yung kasi ang rules dito eh. Wait lang. Handa akong magpatanong. Patapusin nyo lang ako. Okay. At least maigi nagkaunawaan. Sige, patuloy. At saka ito. Ito next question ko. Wait lang. Ano yun muna ako? Ito. Huwag muna kayong magkagulo. Wait lang. Hindi ako, bro, hindi kami nagkakagulo, bro. Ikaw yung nanggugulo eh.
Hindi pa ako tapos magsalita, sinasabayan mo ko, hindi talaga makakagulo talaga tayo. Wag mo ko sabayan. Relax lang bro. Bro, relax lang bro. Bro, relax lang. Relax lang, wait lang. Isa, dalawa, tatlo. Relax. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Relax. Wait lang, hindi pa ako tapos. Ulitin natin, ano? Yan. Datapwat nang dumating ang kapanahunan na sinugo ng Diyos ang kaniyang anak. Yung anak dito, capital letter A to ha. Pag sinabing capital letter A, yan ay tinutukoy, ipinupukol yan kay Kristo. Baka kasi ibaling mo yan kay Adan. Si Adan ba anak ng Diyos? Personal yan, brother. Personal, hindi common. Oh, that's proper noun ha. Proper noun yan, hindi yan common noun. Oh. Oo na nga. Okay, sige. Ito, next ko na tanong. Okay naman, tinatanggap ko yan. Okay. Kung ang Diyos ay nagkakaanak, si Jesus ba pwedeng magkaanak? Ito. Nung si Jesus ay nagkatawang tao, at ang katawang tao na natanggap niya, katawan ng isang lalaki, tumahimik ka muna bro. Relax lang. Relax lang ha. Bro, wag kang manggulo. Sumasagot ako. I-mute nyo mga yan. Ayan, i-mute nyo na lang ha. Kasi, napapansin ko sa Muslim na ito, talagang dinidistract niya ako habang ako sumasagot eh. Ayaw niya yata iparinig sa mga nanonood ang tamang sagot. Hayaan mo ako sumagot, bro. Dahil unang-una, hindi mo ako mailalaglag dyan sa mindset mo. Ha? Ilang beses ko nang sinasabi sa iyo, hindi mo ako mailalaglag dyan sa mindset mo. Okay, tuloy ako ha, tuloy ako. Si Kristo, never siya nagka-record na nagkaanak. Kasi kung nagkaanak siya, may apo ang Diyos. Yung Ama. Wala siyang record, nagkaanak siya. Ang may record lang yung Ama. Kasi pinanganak niya si Kristo. Ngayon, kay Kristo, wala siyang record na nagkaanak siya. Eto naman, nung si Kristo ay nagkatawang tao, ang katawang natanggap niya, katawan ng isang lalaki. Ang katawan ng isang lalaki, hindi nanganganak yun, maliban na lang sa sa seahorse. Sa seahorse kasi, lalaki yung nanganganak, ano? Kaso natanggap niya, hindi naman katawan ng seahorse, hindi katawan ng isang lalaki. At ang katawan ng isang lalaki ay hindi kailanman nanganganak. Okay? At isa pa pala dyan do. At isa pa, ang tinutukoy na Diyos na may anak, ang Ama. Yung Ama. At hindi ang Diyos anak na may anak. At yes, hindi ang anak, yung Ama. Hindi mo ako maano dyan bro, kasi kami mga Katoliko, meron kaming proper logic. One God in three person, meron kaming proper logic dito, no? So, yung fallacy of equivocation mo na ginagamit, hindi yan uubra dito. Ulitin ko ha. Yung fallacy of equivocation. Ano ba yung fallacy of equivocation? Using a term with more than one meaning in a statement without specifying which meaning is intended. Ang pinaglalaroan niya dito na term ngayon, yung term na Diyos. At dito niya ipinapatakbo ang fallacy of equivocation. Ano yung fallacy? Invalid argument. Yan. Invalid argument. Fallacy of equivocation ang ginagawa mo rito by using the word Diyos. So, hindi mo ko may lalaglag dyan. Okay. Atino siyang paki-unmute. Sige, Bro Islam, unmute. Sige, go ahead. Debate daw, debate. Narinig po. Dek. Sige bro, magtanong ka na lang bro. Mas enjoy ako sa tanungan eh. Kasi bro, enjoy ako bro, wait lang ha, hindi tayo baka sinasabayan ako eh. Bro, sa amin bro, enjoy kami sa tanungan rather than sa debate kasi dati nagkaroon ng debate dito dati, Christian Friends versus Muslim, hindi maganda naging resulta.
Bro, pero kung gusto niya, bro Jando, bro, kung gusto niyang debate, ready ako, bro Jando, kung gusto niya. Ikaw. Ano lang, iset lang natin, wag ngayon. Basta dito sa punto, pagkatapos nung nangyari sa sa bangayan ni Bashir sa Kaging at saka ni Christian Prince, hindi maganda naging resulta. Nagdeklara si Padre Darwin na wag na kaming tumanggap ng debate against Muslim. Mas maganda, mas maganda itanong mo na lang ang gusto mong itanong. Bro, gusto mo argumento. May na bro, mukhang masagot yung tanong kanina. Tapos sige bro, tanungan na lang. Tanungan na lang. Kung may kakasa sa kasama mo, yung kasama mo kakasa bro, yung edi kayo mag-usap ng kasama ko, pero i-set nyo pa yan. Ibigay mo sa kanya, personal name of God. Iharap mo sa kanya yung camera, brother Black. Iharap mo sa kanina. Sige bro, tanong mo na bro. Tanong mo na. bro, tanong mo. Bro, personal name of God. Ano personal name of God? Yahweh. The personal name of God is Yahweh. Bakit? Bro, sasagot. Yun na nga, si Yahweh nga. Personal name of God is Yahweh. Sinong may alam sa inyo dyan? Personal name of God. Ako nga, personal name of God, Yahweh. Bakit? Yahweh, personal of God. Sure ka? Sure na ba yan? Sigurado, aral namin yan eh. Alang nga naman maniwala ko sa'yo, i-aral namin yan. Gusto mo basahan kita ng dokumento? Nasaan si Yahweh sa New Testament? Ang tanong mo kung sino ang personal ang tanong mo ang personal name of God. Ang personal name of God ibinigay sa Old Testament at hindi sa New Testament. Nasaan daw si Yahweh sa New Testament? Nasaan si Yahweh sa New Testament? Ang pangalan ni Yahweh ibinigay sa Old Testament at hindi sa New Testament. Naunawaan mo? Brother Junel, nakakapagtaka tong Muslim na ito ba? Bakit? Alam niya na hindi binanggit sa New Testament ang pangalang Yahweh. Kasi binanggit lang ang pangalang Yahweh sa Old Testament. Ang ginagawa nito, hinahanapan kanya sa dokumentong alam niyang wala doon. Ito, papakita natin kasi nagtanong siya sa aral natin para dyan do. Ito, aral namin kapatid. Basahin ko muna ha. Kasi ito ang official na aral namin. Huwag ka munang mag-ano dyan. Okay? So, ito ang aral namin kapatid para hindi tayo magkasapawan. Ano? Ayan. Okay. Galing ito sa Fundamentals of Catholic Dogma, libro namin. Following Scibian, Dogmatic, no? The 7 holy names. God has 7 holy names in the Old Testament, okay? The 7 holy names of the Old Testament may be divided into 3 groups. The first of which determines the relation of God to the world and to mankind. Kung ibig sabihin kung paano siya nakilala. No, minsan tinatawag siyang El, meaning the strong, the powerful. Minsan naman tinatawag siyang Elohim, na ang ibig sabihin who possesses the fullness of power. At Adonai, simply meaning Lord, Commander, or Judge. And the second group designates more intrinsic perfections of God, meaning yung Shaddai, meaning the Mighty One, Elyon, the Higher, and Kadosh, the Holy. The third group comprehends the proper name and the essential name, Yahweh. So, yun ang aral namin. Ngayon, ang tanong mo kasi, saan mababasa sa New Testament ang pangalan ni Yahweh? Ang pangalan ni Yahweh hindi ibinigay sa New Testament, kundi sa Old Testament. Saan mababasa? Exodo 3:14-15. Okay? So, ito ang ating mababasa kung saan ibinigay ni Yahweh ang kanyang pangalan. Okay na. Ihagis mo. Magantay ka muna kasi for the sake to sa mga nanonood. Kasi baka isipin ng mga manonood na hindi namin kayo binibigyan ng tamang sagot. So mag-wait ka muna kasi tagatanong ka lang eh. Magantay ka kung kailan kami matapos sumagot. Okay, hindi pa naman to debate eh na may oras, okay? Magtanong ka lang. Oh, so ito sinabi ng Diyos, ako nga. Sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay ako nga. Sabihin mo sa kanila na sinugo ka ni Yahweh ng Diyos ng inyong mga ninuno, ang Diyos nila Abraham, Isaac, Jacob, at ito ang pangalang
itatawag magpakailanman. Kaya hindi na yan kinakailangan itanong sa New Testament kasi yan ang magpakailanman na pangalan ng Diyos, Yahweh. At sino si Yahweh? Ang Ama, ang Anak, at ang Diyos Espiritu Santo, kapatid. Okay. Okay. So ako naman magtatanong bro. Thank you. Kanina ka pa tanong ng tanong. Hindi pa ako nagtanong. Hindi ka pa nagtanong. Sige, tanong. Okay. Itong tanong ko, no, naniniwala tayo lahat na ang lahat-lahat dito sa mundo ay mag-i-exist yan sa mamamagitan ng nilikpaglikha ng Diyos. Sa mamamagitan ng nilikpaglikha ng... Sa pamamagitan ng hindi paglikha? Ayusin mo yung tanong mo, bro, kasi ang tanong mo hindi maklaro. Ang tanong mo sa pamamagitan ng hindi paglikha? Bro Jan daw, nawala yata sila, bro. Baka may tingnan ko muna, ha? Asan na ba 'yon? Kasi iba kasi yung kanyang pagkatanong, bro Jan daw. Naniniwala ba daw tayo na ang lahat ng bagay ay mag-i-exist ng hindi nilikha? Paano mag-i-exist ang hindi nilikha? Iyon na nga eh. Paano kasi walang ibang ginagawa maghanap ng mali. Kaya nga sila na napunta doon kasi yung kanilang sa ating aral, hindi based talaga sa ating aral kundi sa kanilang mindset. Kalain mo, alam naman nila na hindi binanggit sa New Testament ang pangalang Yahweh kasi ang tawag ni Kristo sa kanya, Ama. Hindi, ganito yan, no? Mataas-taas ang explanation niyan bakit hindi na siya tinawag na Yahweh sa New Testament kasi ang Yahweh sa New Testament naging Lord. Yung Lord, Yahweh yun. Yung Yahweh, Lord, equivalent yun. Ang equivalent ng Yahweh sa New Testament, Lord. Ang Lord sa Old Testament, Yahweh. Yan ang turo ng simbahan. Kaya nga tinatawag siya na Lord Jesus, Yahweh Jesus, Lord God, si Panginoong Jesucristo si Yahweh. Diyos, pati yung Holy Spirit, si Yahweh, tinatawag na sila na Lord sa New Testament. Hindi na yung Yahweh kasi dahil yan sa ang turo ng simbahan kasi diyan sinalin-salin na yung katawagan kasi hindi nga mabanggit-banggit nung unang panahon ang pangalang Yahweh dahil sa sobrang kabanalan, pwedeng magkasala. So ginamit yung salitang Adonai para pamalit doon. Kaya ngayon yung sa Greek term na Kyrios, yun na ang ipinalit na sa English Lord. So yung Lord equivalent nun Yahweh. Hindi lang nila nauunawaan kasi ang gusto kasi nila dapat Yahweh din ang itawag sa New Testament. Ito kasi mahilig sa litra por litra eh. Pero kung aralin ninyo mga kapatid, mga Muslim, ang talagang aral ng Biblia kasi gusto nyo matuto sa Biblia pero gusto nyo kayo ang masunod, magtanong kayo sa simbahan kasi ang simbahan ang nakakaalam bakit hindi na tinawag na Yahweh sa New Testament. O basahin nyo yung dokumento ng simbahan. Ang sabi ng simbahan, yung Yahweh sa New Testament, Lord. Pakita ko sa inyo. Ito kasing mga na to. Saan na ba yung dito? Pakita natin sa kanila para ayan, nakaprepare na kasi itong mga ko dito eh. God revealed Himself progressively and under different names to His people. But the revelation that proved to be the fundamental one for both the Old and the New Covenants was the revelation of the divine name to Moses. Ibig sabihin yung sa Exodus 3:14-15 in the theophany of the burning bush on the threshold of the Exodus of the covenant in Sinai. And then, the real name of true God is Yahweh or Yahweh. It is linguistically derived from Hawa or a related form of Hadje to be. It means He is. The Septuagint renders the form Ije or meaning I am or Asher Ije that I am, by which God designates Himself in Exodus 3:14. The being one, while it regularly paraphrase the form Yahweh or Yahweh by the expression Kyrios. Okay? Ano daw? The being one, while it regularly paraphrase
the form Yahweh by the expression Kyrios, which was a current Greek designation for God. Ano daw? Current Greek designation for God. Yung Yahweh, sa Greek, naging Kyrios, Lord. Hindi, basahin natin ang sa CCC. Out of respect for the holiness of God, the people of Israel do not pronounce His name. In the reading of sacred scriptures, revealed name YHWH or Yahweh is replaced by the divine title Lord. Adonai in Greek, Kyrios. It is under this title that divinity of Jesus will be acclaimed. Jesus is Lord. Ayan, bumalik na siya, Brother Jando. So, at least, Brother Jando, nakita ng ating mga ano ngayon, ng mga kapuntos na hindi totoo na dahil hindi binanggit ang Yahweh sa New Testament, wala nang Yahweh. Designates from Greek word Kyrios. Kaya yung Kyrios sa English name Lord. Kaya nga Jesus is Lord, meaning Jesus is Yahweh. So yan po ang turo ng simbahan, mga kapatid. At wag po tayong padala dito sa mga Muslim ito. Nakabalik na siya, Bro Jando. Ano mo, bro? Yan-mute mo, bro. Naka-unmute na yan, bro. Di, kakabalik lang niya eh. Yan, naka-unmute na yan. Okay. Sige. Kapatid na Muslim. Narinig mo ba yung paliwanag ko? Hindi ko tinatanong kung sino ang Diyos. Hindi namin nadinig na nalaglag yung ano eh. Nalaglag yung internet niyo? O sige, balik mo yung tanong. Basta, ganito bro para hindi tayo magkasigawan. Magtanong ka kasi tanungan lang naman to eh. Kami naman sasagot lang. So, tatanong kayo, wag kayong parang para bang kukontrolin niyo yung sagot namin. Ipapaalam namin sa inyo ang aral namin. Okay? Wag niyo kontrahin kasi nagtanong kayo. Ako ba, tanong lang po. Okay ba 'yon? Okay ba 'yon na deal? Sino pa itong kausap ko? Anong pangalan? Brother Junri. Okay, John Ray. Yes, bro. Okay, kung kita ng debate. Sure. Walang problema. Basta pag-usapan natin kailan at ano ang tema. Ang tema, ako yung negative. Ako yung affirmative. Patutunayan ko na hindi salita ng Diyos ang Biblia. Hindi yan debatable, bro. Kasi kung mag-affirmative ka, dapat your proposition is positive, hindi negative. So, yung mga positive proposition, dapat patunayan mo na tunay or totoo or patutunayan mo na something positive. Kasi, hindi pwede yung word, bro, na hindi or wala kasi negative form yon. Hindi yan po pwede sa proper debate. So kinakailangan kung gusto mo mag-affirmative, patunayan mo na ang gusto mo kasi ang inyong ano nyo kasi about kay Panginoong Hesukristo na Diyos ba o hindi. So dahil gusto mong mag-affirmative, patunayan mo na Diyos si Kristo. Hindi, doon na tayo sa kasi sa fundamental, no? Sa fundamental belief na tayo, which is yung Bible. Kasi pag nagiba ko yung Biblia, giba lahat ng pananampalataya nyo. Hindi bro, ano mo lang yan, hindi ikaw magsasabi na nagiba mo. Okay, kaya nga sabi ko, magtanong ka lang, sasagot kami. Hindi naman to debate. Hinahamon nga kita ng debate. Ay, okay, tinanggap ko nga yung hamon mo, pero mag-proposition ka kasi gusto mo mag-affirmative, magbigay ka ng proposition na affirmative, hindi yung negative. Sige, patutunayan ko na totoong hindi salita ng Diyos ang Biblia. Hindi. Meron pa rin hindi. Hindi marunong to, Marjando. Hindi marunong, walang experience to. Hindi nga is negative form. Huwag mong lagyan ng term hindi. Negative yun eh. Quran, patutunayan ko ang Quran lang ang tamang libro. Hindi, kasi ang gusto niya, Brother Angel, ang gusto niya about kay Panginoong Hesukristo, ako na lang mapapatunay na Diyos si Kristo. Ayaw mo ng topic na yan. Hindi mo ayaw mo niyan. Ano ba ang gusto mong topic? Yun na nga, yun sa Biblia. Authenticity ng Biblia. Patutunayan mo na hindi nga po pwede kasi proposition ka eh. So, ikaw dapat ang mag-affirmative. Kung gusto mo mag-affirmative, dapat yun, bro. Katoliko dapat magsabi ng ikaw. Patunayan niyo na salita ng Diyos ang Biblia. Yan, pwede yan. Patutunayan na salita ng Diyos ang Biblia. Sasabi nun, di kayo. Ayan. So ano, Brother John Ray? Nalaban ka sa kanya ng debate?
Sure. Sige. But, ano natin yan? Iset natin yan. Patutunayan ko na salita ang Diyos ang Biblia. Biblia tayo. Specific sa Biblia. Ngayon natin na-schedule para alam ko kung ano. Kasi baka mamaya, ano na naman tayo eh. Ako, free ako bro sa sinabi ko na kay Brother Jando from November 1 to 4. Yan, kasi holiday ko yan. Kaso lang yung 1 and 2, ano yun? Kalag-kalag. Ano ba yung kalag-kalag, Brother Jando? Araw ng mga patay. Araw ng mga patay. Yun, araw ng mga patay yun. So, nasa mga 3 naman linggo. So, 4. Pwede sa 4. Lunes yung 4. Brother Jando, no? 4. November. 4. Okay yung 4. November 4. Pero ano pangalan mo pala, bro? Ano ang pangalan mo? Tawagin mo na lang akong Light of Sunnah. Ay, hindi po pwede yan. Dito, bro. Hindi pwede yun. Kailangan pangalan talaga ibibigay. Tunay na pangalan at hindi pwede yung pagpasok nyo dito na walang mukha. Hindi ako nakipagdebate ng walang mukha. Pagpakatotoo. Pangalan ko po, Mark Jason. Mark Jason. At tapos, kinakailangan sa araw ng debate, makita ang mukha mo. Hindi pwede yung nakikipag-usap lang ako sa internet. Open cam ako. Yun. Ano yung pangalan mo? Jason? Mark Jason daw. Ano apelido? Eskelona. Iska? Iski? Esquilona daw. Anong spelling bro? Sa Esquilona? E-S-C-I yata. U-I-N-A. Ano yun? E-S-Q-U-I. Ano bro Jando? E-S-Q-U-I-L-O-N-A. Esquilona. Yan. E-S? E-S-Q-U-I-L-O-N-A. Q-U-I? L-O-N-A. Lona. Okay, sige. Sige, basta yun lang ang deal natin na kailangan open cam kasi naman pangit kung hindi naka-open cam. Ano lang, friendly debate lang. Okay lang. So, anong date? Anong oras? Yun na, 4 siguro. 4 kasi 1 to 4. Tapos ano ba yung 4? Tingnan ko muna. Lunes ang 4. November 4, Lunes. Lunes. So, November 4. Alas 8 pa rin ng gabi yan para Oo, alas 8 ng gabi. November 4, October, November 4, 1 to 3. 4, Lunes. Tama, Lunes nga. Kasi holiday ko yan 1 to 4. Okay. Saan gaganap yan? Sino yung moderator niya bro? Si Russia? Itay naman natin si Roland Parts naman. Oo. Roland ang kaibahan kasi ni Roland Parts at kay Bro Russia, yung oras ng tanungan masyadong mabilis, 20 seconds. Nagmamadali kayo sa pagsagot. Yung kay Bro Roland Parts kasi, ang maganda, tawag dito, 1 minute? 1 minute ba? Ma-explain mo nang maayos. Sige, ito ating kontak si Brother Roland. So, okay na ba yun? Buak. Okay na. Pwede na po ba ako magtanong, sir? Kapatid. Magtatanong po ako, brother. Ito tanungan lang po. Tatanong lang po. Hindi, saglit lang. Ano yung pinaka-topic namin? Patutunayan ko na ang Biblia ay salita ng Diyos. Salita ng Diyos ang Biblia. Ayon sa Bible, siyempre. Alam nga, ayon sa Quran. Ayon sa Bible at reference. Yun na lang. Patutunayan ko na ang Biblia ay salita ng Diyos ayon sa Biblia at referensya, no? Kala ko ba Biblia lang tayo? Biblia at reference. Siyempre, kinakailangan ng secondary source yan. Hindi kami Bible. Hindi kami Bible alone. Hindi kami Bible alone dito. Alam ko, meron ako ditong katisism. Hindi kami Katikism, hindi sisem. Iba yung sisem sa kisem. Katisism nga. Hindi nga sisem, iba yung sisem sa kisem. Hindi kami Bible alone dito, bro. So, ang source Biblia at referensya. Okay. Sige. Pwede po ba ako magtanong, brother? Sige, go ahead, bro. Okay, kapatid, gusto ko sana itanong to. Naniniwala po ba kayo
na ang Father and Son and Holy Spirit ay co-equal, co-eternal, independent being? Yes. Yes, bro. So, this is according to Nicaea, tama po ba? Yes, Nicene Creed. Okay po. Itatanong ko lang po, pwede niyo po ba ako bigyan ng Church Father in the first 300 years inferred that the Father, the Son, and Holy Spirit are co-equal, co-eternal, independent being? Kinote mo na nga ang Nicene Creed. Sino ba ang gumawa ng Nicene Creed? Di ba ang Church Fathers namin? Ano ka ba? Kinote mo na nga ang Nicene Creed. So ang Nicene Creed, sino ba ang gumawa ng Nicene Creed? Mga modern fathers? Church Fathers, anong taon ba ang Nicene Creed? Di ba 325? O nasagot ng tanong mo. Ang tanong mo ang sumagot sa tanong mo. Hindi niya alam, 300 years. First 300 years. Yun na nga, 300 years. Bigyan niyo po ako ng less than 300 years. Siguro ang tanong mo before 325. Okay, sige. Before 325. Yan pala yan ang tanong mo. Well, bro, the Nicene Creed was made because of what the early church believes. No, hindi naman kinakailangan na mag-quote pa kami ng church fathers na before 325. Even in the Bible, we can prove that in the Bible, nagpapahayag that the eternal God is co-equal in their nature. Although they are distinct in their persons, but equal sila sa kanilang pagka-Diyos diyan sa Bible. Kaya nga ang Church Fathers, dahil sa ang daming heresiya na lumabas, nag-create ang Church Fathers ng isang dogma na kung saan lahat ng mananampalatayang Katoliko yun ang susundin, dahil ang dami ng aral na hindi na nakaayon sa unang pananampalataya ng mga apostoles na nagturo ng Christian faith. Pag nabigyan po ba kita ng Church Father before 325 na hindi naniniwala sa notion ng Trinity according sa Nicaea? Ang dami, bro. Ang daming hindi naniniwala. Anong nangyari sa kanila? Hiniritik ko na simbahan. Pinagtatanggal kasi hindi naniniwala. Sinong Church Father yan para ma-search natin? Bro, si Tertullian, he did not believe that the Father, the Son, and Holy Spirit are co-equal, co-eternal. He believed the hierarchical system of the Trinity. So dun pa lang kung mababasa ko ngayon sa harap mo na ang turo ni Tertullian is co-equal sila, aminin mo nagsisinungaling ka. May reference ako dito, babasahin ko. Pwede ko din bang basahin yung reference ko, brother? Ipakita ko yung reference ko sa'yo. Ito. Ang reference ko dito, encyclopedia. Ayan, encyclopedia to. Ito nga, encyclopedia to. Akala ko ibang libro. Encyclopedia to. Nandito naka-state ang sinabi ni Tertullian. At ang reference na to, hindi to Catholic. Bible Baptist ang may-ari nito. Kaya hindi to bias sa amin. Bible Baptist pa. Bible Baptist to. So, kung co-equal sila, dapat sila pare-parehas talaga, di ba? Co-equal, pare-parehas, di ba? Equal in their nature, not in their person. Kung nature nga... Nature is different from person. Yan ang dapat niyong malaman. So, huwag niyo kontrahin kasi aral namin yan. Kaya nga dapat mas maganda yan ang pag-usapan eh. Ang Diyos, sino ba ang tunay na Diyos? Diyos ng Muslim o ang Diyos ng Catholic? Maganda yan. Basahin ko muna yung kung gaano kalaki. Saglit lang ha. He did not believe that the Father, the Son, the Holy Spirit are co-equal. He believed the hierarchical system of the Trinity. May hierarchy pala. Yes! In terms of relation. Because the Father is not the Son is not the Holy Spirit. Hierarchical. The Father is not the Son. Bro, ikaw,
Interperson nga. Interperson. They are not co-equal in their person. Kasi ang ama hindi pwede maging anak. Ang anak hindi pwede maging ama. Ikaw kapatid, may tanong ako sa iyo para maunawaan mo ang concept ng Trinity. Ikaw ba at ang anak mo, equal ba kayo pagdating sa rank, pagdating sa relation? Equal kayo o hindi kayo equal ng anak mo? Hindi equal. Hindi kayo equal. In terms of relation, bro, in terms of relation, ang anak, mababa talaga yan sa ama. Ang anak, mababa yan sa ama. Ang ama, mataas yan sa anak in terms of relation. Kaya nga, in hierarchical structure, mataas talaga ang ama sa kanilang relation. Church father na si Tertullian, ang built ni Tertullian ay hierarchy system. Hierarchical nga bro, hierarchical ibig sabihin sa relation nila may mataas pero pantay. Ating basahin kung pantay ba ang anak. Bro, babasahin ko muna bro. Basahin ko muna na pantay ang ama at ang anak. Yung Holy Spirit, baro dyan na maglabas nun. Kaya hindi siya co-equal. Babasahin ko nga bro, wait lang. Bro. Sa kanya nilikha. Bro, wait lang. Babasahin ko muna ha na magkapantay ang ama at ang anak. Ang ama at ang anak muna kasi yun lang mababasa dito eh. Yung ama at anak lang muna ang babasahin ko na magkapantay. Sabi ganito. Sinabi ni? Babasahin ko. Filipos 2:5 hanggang 7. Sabi ganito. 2:5 hanggang 7. Sabi, wait lang. Sige bro. Ito sinasabi sa Filipos 2:5 hanggang 7 ganito. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitan na manatiling kapantay ng Diyos. Yan. Hindi niya pinagpilitan na manatili kapantay ng Diyos. Talagang pantay sila, no? So may panahon na hindi niya pinagpilitan na manatiling kapantay. May panahon na bumaba siya. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ibig sabihin, nung si Kristo pala nagkatawang tao, nung si Kristo nagkatawang tao, binitawan, ano ba nito, sumasabay? Ano ba naman to? Hindi ako makapagtapos na binabasa ko eh. Masyadong aggressive eh. Ayan na. Kita mo. Ay, wait lang. Pinapakita ko lang sa iyo na pantay ang ama at ang anak. Pantay talaga sila. Pero may panahon na binitawan muna ni Kristo ang kanyang pagiging kapantay ng Diyos nung siya ay namuhay na isang alipin. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos. So, sa grammar pa lang, talagang pantay sila. Pero at ito na, nakita ko na Brother Jando yung pahayag ni Tertullian. Basahin natin bro. Sige. Ayan, ito sa article Tertullian, no? Ano ito The Popular Encyclopedia of Apologetics, ito ay hindi Catholic Encyclopedia, ito ay Baptist Encyclopedia. No? Baptist Encyclopedia, ito ang nakatala dito, no? In refuting Praxias heresy. So sinagot niya ang heresy ni Praxias kasi si Praxias kasi ang kanyang heresy yung ang Diyos Ama ang siyang Diyos Anak, ang Diyos Ama ang ipinako sa cross. Yung tinatawag nila na patripasyanism. So ang sabi dito, in refuting Praxias heresy relating to the Godhead, ibig sabihin Trinity, Tertullian argued that God could exist in one substance. Sabi ano daw? Tertullian argued that God could exist in one substance or una substantia, yet still have three personalities. Magka-distinct yun. To more adequately articulate God's threeness,
He introduced the non-biblical term Trinitas or Trinity into Latin Church vocabulary. He wrote, all three, Father, Son, and Holy Ghost, are one by unity that is of substance. Okay? While the mystery of the dispensation is still to be guarded, which distributes the unity into the Trinity, placing in their order the three persons, the Father, the Son, and the Holy Ghost. Three, however, not in condition but in degree. Ayan na, not in condition, because in their condition as God, they are united, but in degree. Yung sinasabi mong hierarchical. Not in substance. Not in substance. Okay? Hindi magkaiba ang kanilang degree sa substance or sa kanilang nature. But in form, not in power, but in aspect, yet one substance and one of one condition and of one power. Ano daw? One substance and of one condition and of one power. Ibig sabihin, one as God. O yan, nabasa ko dito. Yan, ipakita mo yung reference mo na sinabi ni Tertullian na hindi sila iisa. Sige nga. Nalaglag na naman. Kita niyo, brother, magkasya sa kanya ni Likha, dapat si Kristo hindi rin nagkasya sa kanya ni Likha. Ba't umabot ka kay Kristo? Ang pinag-uusapan ang Church Fathers na Tertullian. Ano ba naman kayo? Patalon-talon kayo ng topic? Para kayo mga palaka. Pinagpapantay mo kasi ang Diyos at saka... Ayun nga ang aral namin. Nagtatanong lang kayo sa aral namin. Hindi tayo nagdidebate. Kaya kung gusto nyo pag-usapan yan, debatihin natin yan. Aral namin yan. Nagtanong lang kayo. Pinaalam lang namin sa inyo ang aral namin. Yes, Bro Angel. Hindi ba okay? Walang co-equal, bro. Community ako muna. Anong walang co-equal? Babasahin ko sa inyo sa Bible, ha? Equal silang tatlo. Babasahin ko sa inyo sa Bible. Equals. Concern lang ako, bro, John Ray. Di ba yung concern lang natin? Pwede ba sila magipag-debate, bro? Ano yung mga Muslim na? Pwede na ba, bro, Jando? Ano lang yan. Sabi niya kasi ni Padre Darwin, huwag magipag-debate kasi dahil doon sa nangyari kaya, yung bangayan ni Christian Prince ba nung ating inibitahan si Christian Prince, kung naalala ninyo, kasi ang mga Muslim kasi nag-Arabic kapag yan sa lakadebate. Kaya nag-Arabic, tayo naman, di tayo makapag-rebat sa Arabic nila. So magkukuryan ako, Bro Jando. Ang nga tayo doon. Sige, ganito na lang. Yan. Kaya aking kinontak si Christian Prince. Pero kaming kontak kay Christian Prince directly sa kanyang doon, yung kanyang yung format yon. So meron kaming contact doon sa kanya. Kinontak namin si Christian Prince para siyang iharap namin kina Bashir Sakaging at saka kay Ali Javier. Ang nangyari, masyadong magulo. I-review nyo yung video na yon. Masyadong magulo. Lagi na lang sinisigaw ni Bashir Sakaging na show me your face, show me your face. Ang sinasabi, ang pagkasigaw nun ba dyan do, show me your face. Show me your face, show me your face. Yun ang kanilang lagi sinisigaw-sigaw. Ang gusto ni Christian Prince, debate na kaagad. I don't care about your face, just bring me your knowledge. Yun sabi ni Christian Prince. Pero kahit na ilang beses namin hiniling na magsimula na para mahaba-haba na yung oras, hindi ako pinapasalita ni Bashir. Sabi ni Bashir, kontrolin nyo yan. Dapat ilabas yung kanyang mukha, sabi ni Bashir. Kaya yun, dahil sa gulo ng pangyayari na hindi na religious ang dating, nawala yung yung essence ng religiosity, bitaw. Nawala yung essence ng pagiging religious. Nawala. Ang nangibabaw, yung pride ng bawat kampo. Pride ni Christian Prince, nangibabaw. Pride ni Ali Javier, pride ni Bashir, yun ang nangibabaw. So, hindi na maganda. At kinabukasan, miniting kami ni Padre Darwin, sabi niya, wag nang patulan
sa debate sa punto por punto ang Muslim. Kung gusto nilang pumasok, magtanong lang sila. Ngayon, meron kayong schedule ni Brother John Ray, edi kayo, kami, manood lang kami. Pero hindi, Brother John, kung ba, kung hindi po pwede, hindi naman ako kung hindi pala po pwede. Akala ko kasi pwede. So kung hindi na po pwede, wag nating ipilit. Kaya naitanong ko baka magka-problema yan. Baka malaman kasi ni Father Darwin. Ang pinakita kasi nung dati nila kasi very aggressive na pataasan og sa kuan pa na sa Bisaya pa kapataasa yo garbo ba. Nawala yung pagiging humility kasi nangangaral sila, mangangaral tayo. Dapat sana tayo ang isang example ng kababaan. Correct. Ang nangyari doon sa harapang yon, pataasan ng pride. Hindi, mga Muslim lang naman ang noon. Wala naman ng si Christian Prince doon, napakakalma lang eh. Ako naman, ilabis ko naman sinabi, magsimula na po tayo. Walang nangyari kasi lagi nilang sinisigaw, show me your face. Show me your face. Face nga, show me your face. Show me your face. Alam ko dyan, Bro Jando rin, yung bad words lagi ni Javier. So, yung bad words bad words siya. So ngayon, kahit na maganda sana yung topic nilang dalawa. Ipaalam mo kaya kay Father Darwin na mukhang okay naman kausap tong mga Muslim ngayon. No. Eto nga. So, i-separate na. Baka Brother Angel, baka ngayon lang, pagdating sa debate. Yan nga. Bad words na naman. Baka natin sa debate, mag-bad words na naman, gaya ni Ali Javier, Parang so, yung CGI, di ba? I-separate natin si Brother John Ray ngayong darating na November 4, Unis ng gabi. At i-separate si Brother John Ray dyan. So, siya ang may pagdebate. Ano ba tayo? Manonood pa rin tayo, syempre. No? Pero kung sakali na sa kanilang debate ni John Ray, ganun pa rin, magulo pa rin ang bangayan. Hindi, paalam mo muna kay kay Father Darwin. Ayaw kong hindi naman siguro tayo papagalitan, pero syempre yung rules na ibinigay ni Father Darwin, baka siya ang spiritual director eh. Kung papayag, prepare ako palagi. Wala akong problema dyan. Ipapaalam ko sa kanya kasi ang naging reason kaya inilabas yung hatol na yun dahil dun sa kaguluhang nangyari with Ali Javier and Bashir Sakaging. No? Yun ang naging reason doon. Kaya si Ali Javier, ilang beses na pinakausapan na bro, may mga batang nanonood. May mga batang nanonood. Please, wag mong gamitin yung term na pero alam mo na yan, yung term na yon. Ang ginawa ni Ali Javier, sa halip na pakinggan tayo, mas lalong naging agresibo sa pagsabi ng mismong bad words. So, dahil doon, nagdesisyon ang aming pare na huwag na silang patulan. Gusto nila, magtanong lang sila. Kausapin muna natin yung mga Muslim, bro. At least masitil to. Iyan mo sila, paano mo? Andyan pa ba sila? Andyan pa. Bro, saan daw yung debate gaganap? Mas maganda. Saan bang maganda? Kayo ba dyan? Kayo mag-usap niyan. Saan daw maganda? Ano maganda? Maganda saan? Pag-usapan. Mukhang gusto face-to-face, bro. Kung papayag kayo, kung okay lang sa inyo, dito sana sa TikTok Live. Sasayaw tayong dalawa. Andyan sila. Ting 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 tang tang. Ting 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 tang tang. Hindi kami nagla-live sa TikTok, bro. Sige lang, bro. Paano lang, bro? Pasok lang kayo ng pasok dito. Ipapaalam lang yan ni Brother Jando kung papayag si Father Darwin. Kung papayag si Father Darwin dito, tayo. Ayan. So, nagsasuggest lang ako na yung suggestion ko, wait lang yung suggestion ko, dito sa TikTok. Sasagutin mo ba naman akong sasayaw? Huwag mong gawing araw-araw yung kapupuhan. Ito naman, nagjo-joke lang. Masyado kang seryoso, mabilis kang tatandaan yan. Insulto kasi yan ganyan ba yung mga Hindi, kasi dyan na nakilala ang TikTok sa una, pro sayaw. Totoo naman yan. Huwag kayong, ano lang yan, bro. Hindi naman yan personal. Grabe ka naman. Joke lang.
Huwag mo lang personalin lahat. Paano yan? Hindi bro, linawin nyo. Saan ba talagang ano yan? Kasi website yan. Kasi baka magka-problema sa lugar pa lang eh. TikTok ba? YouTube channel na puto-puto? O saan? Ilinawin nyo muna bro John Ray para... Hindi, pwede naman. Kung hindi pwede dito, pwede naman kami doon kay Russia eh. Pero yun nga, siya ang makipag-communicate kay Russia. Sabi dito, pa-co-host daw si Brother Wendell. Andiyan ba si Brother Wendell? Pa-co-host daw si Brother Wendell. Yan. Okay, Brother Wendell. Itanong nyo kung pwede. Brother Wendell? Okay. So kung dito, sila si Bro John Ray, sige, pintulutan natin. Pero kung itong ugali na ipinakita sa Muslim, na Muslim talaga, lalo na yung pahayag niya, nagpakita na sa pagiging Muslim, di pwede yan. Yun. Yun. Si Brother Wendell ang ating head sa debating team. At saka ano yan, ang Vice President yan ng CFD National bro. So anong decision ng CFD National namin, ano talaga kami. Nagbigay ng paintulot si Brother Wendell. Pero kung gusto sila, Brajando, ito, kahit na si Sakaging o si yung naghamon sa akin ng debate na doon gawin umano sa Cotabato, ito ang offer ko. Hindi ako haharap doon sa Cotabato. Ito offer ko sa kanila. Doon tayo sa Tagbilaran City, face to face. Tagbilaran daw, face to face. Tagbilaran, face to face, hindi siya harap sa Cotabato. Okay, so atin mo nang ibigay dito kay kay Bro Islam sa kanyang nasan ba 'yon? si Bro Islam sa kanyang lumiit. Okay. Okay, Bro Islam. Ayan. Okay. May sasabihin lang kay Wendell Talibong, no? Si Rashid Indasan kasi, hinahamon siya ng debate. Si Rashid Indasan pang pupunta sa kanila. Hindi, bro. Ang sabi ni Rashid Indasan noon, ang sabi ni Brother Wendell, hindi siya harap sa Cotabato. Kung gusto ninyo, kung gusto ninyo sa Tagbilaran gaganap sa Tagbilaran naka-record naman tayo, paparating ko kay Rashid kasi si Rashid, siya talaga yung dumadayo sa lugar. Kasi dati ang kanilang usapan sa Osames public market nilipat sa Cotabato kaya hindi natuloy. Kaya ngayon, sabi ni Brother Wendell, ang neutral ground na kanyang may ipagdebate sa neutral ground ay ang Tagbilaran. So, kung okay sa inyo, face-to-face doon sa Tagbilaran. Okay. So, paano yung wait lang Brother UMB, no? Paano yung debate na hinihingi ko? Yung debate mo naman kay Brother John Ray, pinahintulutan ni Brother Wendell, pero kung sakali daw magkagulo, itigil daw. Ganito bro. Parang tatlong condition lang ang hihilingin siguro namin. Una, tunay na pangalan mo, pagkakakilanlan. Pangalawa, on-cam video. Birth certificate. Okay, hindi na yung totohanan lang, wag naman, hindi naman kami maghahanap ng birth certificate talaga. Pupunta ka pa ng in-is-on yan. So, tunay na pangalan, sa araw ng debate, kinakailangan face-to-face, malinaw na audio, at usapang kaibigan lang, hindi usapang kaaway. Yung usap lang ba? At buksan ang kamera. Yun nga Brother Wendell. Tunay na pangalan, pakitaan ng kamera, tapos yung usap lang na, yung walang sigawan, normal naman yung normal nung magtaasa ng boses, wag lang yung magmurahan, mga foul words, walang mga ganun lang. Yung yung natural lang din na talakayan, bro. Walang problema. Mag-open cam ako sa debate. Walang problema. Pag hindi ako nag-open cam, talo na ako. Ganun lang yun. Okay. Yun. So, ipapaalam namin yan, no, sa aming kasi pumayag na si Brother Wendell, then si Brother Jando na bahala kung at saka papaalam ba niya kay Father Darwin. Brother John Ray, may paintulot si Brother Wendell. So okay na yun? Okay na yun. So ganito yan. Sige. Kung sakali mag-Arabic sila, mag-Korean ka.
Para Hindi. patas kayo. Hindi, okay lang naman. Okay lang naman mag-Arabic kung talagang Arabo ka, bro. Pero kung hindi ka Arabo, Joke. Ayaw nila ano lang, pwede tayong gumamit ng English, Tagalog. Kung Bisaya ka, magbibisaya tayo. Then kung mayroon tayong mga, siguro kung halimbawa magko-quote tayo ng original words sa isang specific na term, pwede yun. Pero kung babasahin natin phrases ang buong Arabic, tapos wag na natin idaan sa technical. No, wag na natin idaan sa ganun. Yung ano lang, yung bang maunawaan ba ng tao? Kung sa bagay, yung common ground ba? Kasi kung mag-Arabic sila, alam naman nila na hindi tayo makapag-rebat dyan, useless pa rin, di ba? Walang gamitan ng Arabic. Kung gusto nyo, gamitin nyo English or Tagalog. Huwag gamitan ng Arabic. Kasi pag Arabic kayo, sabihin ko talaga, Junry, na mag-Korean si Junry. Tingnan natin kung hindi ba tabla nga dito. Walang mangyayari. Walang mangyayari. Kasi walang ganyanan. Total, mga Pilipino kayo, mag-Tagalog kayo, may English kayo. Kung gagamit kayo ng Arabic, siguro, yun lang Arabic dictionary na meron siyang meaning sa English. Hindi yung babasahin nyo yung Quran sa wikang Arabic, tapos kami, nakanganga kami kasi di namin naintindihan pinagsasabi ninyo. Much better, use English or Tagalog. Kung magagamit kayo ng Arabic, dapat Arabic to English dictionary lang. Hindi yung mag-Arabic kayo, gaya ng ginagawa ng al-ilahi, ilalag, ganun. Hindi, wag yung ganun. Kasi para lang tayong pinangangal lang tayo dyan. Okay ba yun sa ganong usapan? Bro? Naririnig ako? Sige bro. Huwag kang mag-alala, hindi ako gagamit ng Quran. Kasi ang topic natin, Biblia, hindi Quran. Hindi, pwede ka naman gumamit bro kasi as reference, pwede naman. Wala namang limitado. Ang inaano lang is yung bang Arabic ba? Yung kasi dati kasi bro. Ang topic kasi is Biblia. Bible ang topic. So Bible and reference lang ang natin. So walang kinalaman ng Quran doon. Walang kinalaman ng Quran. So dito tayo sa Biblia at referensya. Siya naman magni-negative siya, gigibayin niya yung argumento mo using the Bible and reference. Yes, what I mean Brother Jando is kung gusto niyang gumamit, halimbawa may papatunayan siya na ayon sa Quran nila, wala problema, hindi kita hadlangan doon. As your reference. Kasi as your reference. Reklamo ka pa ba? So okay na siguro 'yun. Okay na siguro yan, bro. Madali akong kausap. Friendly lang naman. Okay sa akin yan. Ngayon, ang tanong, saan natin to gaganapin? Anong klaseng saan? Sa platform o sa face-to-face? Saan platform? Kukontakin pa namin si Puro Kamatuoran dahil yun ang sabi ni Brother Junry, ang gusto niya si Puro Kamatuoran. So, kontakin pa namin si Puro Kamatuoran. Yung petsa, yun na, set na yung petsa. November 4. So, kontakin ko na lang si Puro Kamatuoran para siya yung mag-moderate. Okay. I think hindi naman tatagal yung magiging debate natin kasi hindi rin ako mahilig magtanong. Masanay ako sa argument to argument. Kaya okay lang yan, sige. Sige Brother Junry, okay na yun. Sige, set na. At least. Set na natin yun. Basta wala ng problema dito Representative nyo, pa-reviewin nyo. Simula ngayon hanggang 4. Ano yan? Rashid Indasan. Sinako na siya ni Ahmed Barsi doon eh. Kaya Rashid Indasan naman siya magpasako. Bro, wala akong naintindihan sa pinag-uusapan niyo. Ano yun? Okay. Ulitin na, papatunayan ko na ang Biblia ay salita ng Diyos ayon sa Biblia at referensya. Yun lang ang proposition Ang Biblia ay salita ng Diyos. Okay, ayun. At least malinaw yan. Yan lang ang proposition. Okay na yun bro, Islam? Okay na. Okay, so yun, natapos rin tayo. Thank you bro. So baka pwede basta magtanong. Ay, wala na pala oras. Pas na masyado. Dapat 10 PM tapos na tayo. Thank you bro. Ayan. So
Okay, so November 4, abangan po ninyo, Brother John Ray versus Mark Jason Esquilona ng Islam. Sila yung maglalaban ngayong November 4. Magtatalakayan lang, Brother John, wag naman yung laban para naman yung talakayan lang. Laban ng argumento. Laban ng argumento. So, sila yung babanggaan ngayong darating na November 4. Abangan natin yan. So, pasalamat na tayo dahil masyadong lagpas na tayo. Lagpas tayo ng 39 minutes. Okay, ating unahin sa pasalamat si Brother Romer Gutuwal. Kanina pa yan dyan inaantok. Alam ko yan. Bro Jando, maraming salamat sa lahat ng nanonood ngayon. God bless, good night, and Ave Maria. Ayun, mabigat yung mata. Kanina pa yan eh. Atin na ibigay naman ngayon na pasalamat kay Brother Wendell Talibong. Brother Wendell? Okay, maraming salamat. So, mabuti pumasok ng mga Muslim dito para sa pagtanong at schedule. And then, sige, paabot niyo kay Bro Indasan, Bashir Indasan, Ustads Indasan. Rashid. Rashid. Bashir Sakaging pala yung isa. Gusto din si Bashir, no? Sige, pag-usapan natin, pero doon sa Tagbilaran City. Yon.